Kahit papano ay nakapagpahinga ako ng kaunti sa sasakyan, kaya medyo malinaw ng muli ang isip ko. Humupa na rin ang takot sa aking dibdib dulot ng nangyari kagabi. Kaya naman, kahit papano ay maayos na ang aking paghinga at hindi na rin nanginginig ang buo kong katawan. The house was huge and totally different from the outside look. Ang labas ng bahay na ito ay puno ng baging at nababalutan ng mga lumot, bukod pa sa mga natural na kulay nito na malapit sa brown at green upang mag-blend sa kulay ng paligid nito. Kung masukal at marungis ang itsura nito sa labas, ay kabaligtaran naman ang loob nito. State of the art ang lahat ng gamit at halatang high-powered security device ang nakakabit sa bawat lagusan ng bahay. Isang palapag lamang iyon na mayroong 4 na silid. I'll take you to your room so you can rest for a bit. Turan ni Annie sa akin. I'm fine. Ikaw ang dapat magpahinga. Kahapon ka pa walang tulog. Pag-aalala ko rito. I can't rest until secured everything and I'll make sure that we were safe for now. Seryosong wika niya. Okay, but make sure to get some rest. If someone is trying to kill us, hindi mo sila mahaharap ng maayos kung wala ka sa kondisyon. Yeah, you're right. I'll just take a look at the perimeters then I'll take a nap. There's some food in the fridge. Just take a look if you want something to eat. Wika niya bago tuluyang tumalikod at nagsimula nang i-check ang paligid ng bahay. Nagsimula ito sa mga lock ng pintuan at bintana. Where's Anders? Tanong ko dito habang abala siya sa pag-check ng paligid. Halata namang bahagya itong natigilan sa tanong ko. Ilang segundo muna ang nakalipas bago nito nakuhang sumagot. He has some important matters to attend to. Nagdadalawang isip nitong sagot sa akin. Is he coming down here? Maangkong tanong rito kahit alam na alam ko namang wala talagang balak sumunod si Sander dahil narinig kong sinabi niya kay Annie nang tumawag ito kanina sa sasakyan. Katulad kanina ay inabot din ng ilang segundo bago nakasagot si Annie. Marahil ay nag-iisip pa ng idadahilan upang pagtakpan ang amo nito. He will come. I don't know when, but I'm sure he will check up on you. Halata kong nagsisinungaling ito. Walang sinabi si Sander kung susunod ito dito o hindi. Ilang segundong katahimikan ang pumailang sa paligid bago ako muling nagsalita. I'll just go take some rest. Mamaya na lang ako kakain. Wala pa akong gana. Wika ko rito bago tumalikod at naglakad patungo sa isa sa mga kwarto na naroon. I didn't bother asking her which room should I use. Napagpasyang ko na lamang na gamitin ang ikalawang pinto mula sa kaliwa. Bago pa ako tuluyang makapasok ay narinig ko ang isang pahapyaw na tawa mula kay Annie na dahilan upang lingunin ko ito. Isang nagtatanong na tingin lamang ang ibinaling ko sa kanya. Nothing, it's just that is the room the boss usually use when he stays here. She answered to my mute question. Isang mabining tango lamang ang sinagot ko sa kanyang sinabi bago tuluyang pumasok sa loob ng kwarto. Simple lamang ang laman ng loob ng kwarto. May ilang cabinet na naroon, isang malaking salamin at isang maliit na study table sa gilid sa may paanan ng kama. Agad kong ibinagsak ang aking katawan sa malambot na kama at saka inamoy-amoy ang unan at naroon. Annie said that Sander is using this room when he was here. I don't know why I sniffed the pillow. Maybe somehow I am hoping that I can smell his scent through his pillow, but to my dismay, it just smells like a fabric conditioner. Maybe they are changing the sheet regularly. Surely someone is maintaining this place. I can't see any dust around the surfaces of the furnitures. I decided to close my eyes and tried to get some sleep, but I can't sleep. I can't help myself but think about what happened yesterday. Why would someone wants to kill me? Are they only targeting me? Napabalikwas ako ng bangon dahil sa sunod-sunod na katanungan na bumabagabag sa akin. Bigla ko kasing naisip ang pamilya ko. If they are targeting me, hindi malabong pagbalakan din nila ang pamilya ko. Dali-dali akong tumayo at tinungo ang pinto. Palabas ko ng kwarto ay inikot ko agad ang aking paningin upang hanapin si Annie. Siya lang ang tanging makakasagot ng aking mga katanungan.
Wala na si Annie sa lugar kung saan ko ito iniwan kanina. Marahil ay naglilibot-libot ito upang matingnan ang seguridad ng buong kabahayan. Sinubukan kong buksan ang pinto ngunit nakalak yun at kailangan ng passcode para makalabas o makapasok mula roon. Dahil hindi ko magawang buksan ang pinto, ay sinubukan ko na lamang buksan ang mga natitirang kwarto roon. Nagbaka sakali ako na naroon si Annie sa isa sa mga ito. Una kong binuksan ang kwarto sa pinakadulo ng pasilyo. Bukas yun, ngunit walang tao sa loob. Kasunod kong binuksan ang katabing kwarto, ngunit wala pa rin doon. Ang sumunod na silid ay ang silid na ginamit ko kanina, kaya nakasisiguro akong wala rin ito roon. Ang huling silid na lamang na hindi kung nagtitingnan ay ang silid na nasa pinakabukanan ng pasilyo. Marahil ay halos sabay ang pagbukas ko ng pinto ng silid at pagbukas ng pinto ng banyo sa loob. Lumabas roon ang bulto ni Annie na nagtutuloy ito na maiksi nitong buhok habang hawak ang telepono at nakatapal yun sa isang tenga niya. Yes, boss, we are here already. All is good. I already checked the perimeters and nothing is suspicious. By the way, pardon me from asking, but is everything is okay there? Tanong nito na nasa kabilang linya. Nang marinig ko ang boses ni Annie, ay agad kong inihinto ang pagkilos at natili lamang nakauwang sa maliit na pinto ng kwarto upang hindi ako mapansin ni Annie at magpatuloy ako sa pakikinig sa usapan nila. Hindi ko narinig ang sinasabi ng nasa kabilang linya, kaya naman mas pinaigihan ko pa ang pakikinig upang kahit papano ay maintindihan ko kung ano man ang kanilang pinag-usapan. Should I tell her, boss? She has the right to know. May diin ang bawat salita ni Annie. Tila ba naapektuhan ito ng masyado dahil sa sinabi ng nasa kabilang linya? But boss, the young miss should know about this. If it's not for us to decide, bahagya akong nagulat sa biglang pagtaas ng boses ni Annie, pati na rin dahil sa bigla nitong pagtukoy sa akin. Ano bang dapat kong malaman? That's her family, boss. She need to know now more than any time. More than anything, our enemies are getting closer and closer with us. She need to know what happened to her family. Nawala na ang galit sa tono nito bagkos ay napalitan ito ng lungkot. What happened to my family? Isang kakaibang kaba ang lumukob sa aking dibdib nang marinig ko ang pagbanggit ni Annie tungkol sa aking pamilya. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili, kaya malakas kong binuksan ang pinto upang makuha ang atensyon nito bago malakas ako na nagsalita. What about my family? Malamig na tanong ko kay Annie. Bahagya itong natigilan at hindi agad nakakilos na makita ako sa may pinto. Kaya naman inulit ko ang aking sinabi. But this time, I make sure that I made myself clear. Annie, what happened to my family? Pasigaw kong ulit sa kanya. Andy, nauutal na lang nitong sambit. Mukhang hindi magawang magsalita ni Annie dahil sa gulat. Kaya naman naisipan kong agawin ang telepono dito at itanong ito mismo kay Sander na sigurado kong siya ang nasa kabilang linya. What happened to my family? Ulit kong tanong sa telepono. Narinig ko ang isang malalim na bunting hininga na nasa kabilang linya. Ilang segundo ang nakalipas at naiinip na ako sa sagot nito. Muli akong nagsalita. Sander, what happened? Hindi ko na natapos ang sasabihin ko nang bigla akong putulin ni Sander ng kanyang pagsasalita. Durgan, mahinang sagot nito sa kabilang linya. What? What do you mean? Durgan? Sander? Tell me, what do you mean? I was hysterical, my whole body shaking again, just like it was yesterday when I saw someone killed. They were ambushed in your home in Cavite, hours after you left. Yun lamang ang narinig ko sa kanya. Pagkatapos nito ay napabuntong hininga ito na ang muli kong narinig sa kanya. No, wala akong ibang nasabi kundi yun. You're lying, kasama ko lamang sila kahapon. Kumain pa nga kami ng pizza, fried chicken, sa kapansit. Tuwang-tuwa nga yung mga kapatid ko. Hindi totoo yung sinasabi mo, okay? Hindi magandang biro yan. Sander, I was in denial. Pinipilit kong ngumiti upang mapaniwala ko ang sarili kong hindi ito totoo. Na kung nagbibiro lang ang mga ito, ay hindi ay sila magtatagumpay na maloko ako. Alam mo yung pizza, favorite yun ni Boyet kasi bihira kaming makakain nun. Kaya nga tuwang-tuwa sila kahapon eh. Saka si Marieta, favorite naman niya yung fried chicken, lalo na yung sa sikat na fast food
Busog na busog nga kaming lahat kahapon eh. Kahit tanungin mo pa si Annie. Kaya anong sinasabi mong they're gone? No, no, Sander. They're not. Nasa bahay lang sila. This time, I collapsed on the floor while I still holding the phone in my hand. Walang tigil ang patak ng aking luha. No! Sigaw ko. Tuluyan na akong napaupo sa sahig. Agad na umagapay si Annie sa akin at niyakap ako. Hindi ako makapaniwala sa sinasabi niya. Ayokong maniwala. Gusto kong manatili sa isip ko ang imahe ng mama ko at mga kapatid ko nang iniwan ko sila kahapon. If I know, sana hindi nila ako nagpumilit na umuwi. I should have stayed with them. Baka sakaling nailigtas ko pa sila o kung hindi man at least sama-sama kaming mamamatay. I don't know how to continue living ngayong wala na sila. Ayokong tanggapin na wala na sila. Hindi pa namin natutupad lahat ng pangarap namin para sa isa't isa. Pumikit ako at taimtim na nagdasal na sana panaginip lang ang lahat. Sumigaw akong muli upang maibsan ang paninikip ng aking dibdib. Hindi ako makahinga. Sa mga oras na yun, wala na akong pakialam. Parang gusto ko na ding mamatay. Total, wala nang rason kung bakit ako nagsusimika para sa buhay. And sob again my head. I am leaning again her arms and her head is on top of mine. She's crying too. I think for a little span of time that she spent with my family, she already created a bond with them. Kaya hindi nakakapagtakang masakit rin para rito ang pagkawala ng pamilya ko. Halos kalahating oras rin kami sa ganong posisyon. Ngunit kahit minsan ay hindi nagtangkang gumawa ng kahit anong kilo si Annie. Hindi maayos ang pagkaupo namin kaya hindi maiwasang ang pamamanhid ng aming mga binti. Ngunit ni isa sa amin ay hindi yun ininda. Ang sakit ng pagkawala ng aking pamilya ay higit pa sa kahit anong sakit na maaari naming maramdaman sa mga oras na yun. Bahagya nga akong kumalma ngunit patuloy pa din ang pagtulo ng aking luha. Where are they? Tanong ko rito. You will see them when the time is right. She doesn't mean harm in what she said but I don't know what triggered me to shout at her. Umayos ako ng upo at humarap sa kanya. Nobody gets to decide when is the right time. I need to see them now. Sigaw ko rito. Hindi naman ito ininda ang sigaw ko. Marahil ay naiintindihan niya kung bakit gano'n na lamang ang reaksyon ko. Humugot ito ng malalim na buntong hininga. Pagkatapos ay nagsalita. I will tell the boss about it so he can lay out the plan for our safe passage going back to Manila. Mahinahon itong sagot. Nagbaba lamang ako ng tingin at pinagpatuloy ang pagluluksa. Andy, we stayed at the safe hour for a couple more hours. Kahit papano ay bahagya ng humupang aking mga luha, but the pain remains unbearable. All I want that moment is to see my family. Habang nasa loob ako ng kwarto, ay pilit akong nagdarasal na sana isang masamang panaginip lamang ang lahat. Hindi ko pa din maatim kung bakit ganito ang sinapit ng pamilya ko. Why would someone ambush them? Sino ang may gustong pumatay sa kanila? As far as I can remember, ay wala namang nakakaaway ang tatay ko nung nabubuhay pa. At mas lalo naman ang aking ina. Masyadong mabait ang aking ina upang magkaroon ng kaaway na pagbabalakan silang patayin. Wala na ako ibang maisip na dahilan kung bakit ito nangyari. Ang isip ko ay gulong-gulo sa mga oras na ito, kaya hindi ko na masyadong pinagtuunan ang pag-iisip. Ang tanging nais ko lamang sa oras na ito ay makita ang pamilya ko. Makalipas ang ilang oras ay may kumatok na sa aking silid. Tumayo ako at dandahang naglakad upang buksan ang pinto. Andy, everything is ready. We can leave now. Seryosong bungad ni Annie sa akin nang pagbuksan ko siya ng pinto. Oh, what happened, Annie? What did my family do to them to deserve this? Simpleng tanong lang kami. Simpleng tao lang kami, Annie. Hindi ko maintindihan kung bakit may gustong pumatay sa kanila. Bakit sila pinatay? Sunod-sunod na tanong ko. I'm sorry, Annie. Andy, I can't answer this question. You should ask the boss directly. Siya lang ang makakasagot ng lahat ng mga tanong mo. Malungkot ang mga matang tugon ni Annie. Sander, yes, why didn't think about it early? I know he knows something about this. He knows who did this to my family and why they did it. Where is he? Malamig kong tanong dito. He's busy at the moment. He will see you later at the mansion. She vaguely answered. He's not even gonna be with me at the hospital.
Unti-unting binalot ng galit ang puso ko para kay Sander. This is the worst time of my life. I lost my family. And why? He didn't even bother to check on me aside from the call a while ago. Hindi ako nagpumilit na magsalita dahil alam ko din namang walang saysay yun. Dahil hindi ito magsasalita kagaya itong mga nakaraan. Isang tao lang ang alam kong makakasagot ng lahat ng mga tanong ko. Tahimik ako lumabas ng kwarto at nagtungo sa pinto palabas ng safe house. Si Annie naman ay naramdaman kong tahimik lamang na nakasunod sa likod ko. Huminto ako saglit nang marating namin ang pinto at bagyang gumilid upang mapindot ni Annie ang code para bumukas yun. Pagkabukas ng pinto ay si Annie na ang naunang lumabas upang i-check muna ang paligid at sasakyan bago niya ako sininyasan na pwede na akong lumabas. Inantay muna nitong makasakay ako sa loob ng sasakyan bago ito umikot papunta sa driver's seat. Sinimulan na nitong buksan ang makina at makalipas ang ilang minuto ay nagsimula na itong mag-drive. Ngayong maliwanag niya sa akin ang lubos na napagmasdan ang paligid kung saan kami galing. The area is secluded and it seems like a private property. Mukhang wala kahit na sinong may alam ng lugar na ito. Nagulat pa ako na makita kong unti-unting nahawi ang mga damo sa aming dinadaanan at nagiging patag ito at pagkatapos ay muling natatakpan kapag lumampas na kami dito. Tila ba isa itong automatic na daanan at tinatabunan nito ang bawat races na dinadaanan namin. Kung tititigan mo ay tila ba walang kahit anong sasakyan na dumadaan sa damuhan. Siguradong mahirapang tukuyin ang kung sino mang sumusunod sa amin ang aming bakas dahil roon. Annie is really taking her time to make sure that we are safe. Bumalik din sa alaala ko ang nangyari kagabing pamamaril sa amin. At first, I thought it was a case of mistaken identity at hindi talaga ako ang target nito. Naisip kong marahil ay dahil sa mamahaling sasakyan na gamit namin ay napagkamalan nitong importanteng tao ako. Kaya nila ako pinaputokan ng baril, but the window of the car is not tinted and I am sure that the hitman definitely saw my face. Is that means I am the real target? Unti-unti kong napagtagpi-tagpi ang mga pangyayari. I was definitely the target. Maybe the moment they realized that I was not in the house, when they rained fire guns at my family, sa kanila sinundan ang sasakyan namin. This is all my fault. Ako dapat ang nawala at hindi ang pamilya ko. Wala silang kinalaman dito. Mas lalo lamang dumami ang tanong sa aking isip. If I am the target, then what would be the reason? Why do you want me to dead? I badly need to talk to Sandra about this. I'm definitely sure that everything that is happening now has something to do with him. Wala na akong ibang maisip na logical na dahilan para mangyari ang lahat ng to. I know Annie knows something but she wouldn't dare to tell me anything about it nang walang pahintulot si Sander. Makalipas ang ilang oras ay narating na namin ang ospital kung saan dinala ang mga bangkay ng aking pamilya. Pumunta ako sa may admission office upang itanong kung saan kung maaring makita ang labi ng pamilya ko. I was expecting to have a hard time talking to them dahil ang ospital dito sa Cavite hindi ganun kabait sa mga kagaya naming mahihirap, lalo na at private ang ospital na ito na pinagdalhan sa pamilya ko. Ngunit bahagya akong nagulat when instead of talking to the nurse at the station, ang doktor mismo ang kumausap sa akin at nagpaliwanag na magiging proseso. They are currently at the morgue, Miss Martinez. They were pronounced dead on arrival. We want to do our best to save them but we're too late. Since this is definitely a criminal case to the police want to talk to you. Hindi na nito natuloy ang sasabihin dahil sumingit na si Annie at nagsalita. We will take care of that, doc. If you're done, you may take your leave, saad niya sa doktor. Ang doktor naman ay hindi na muling nagsalita at tumungo na lamang at nagpaalam sa akin. Wait, bala ko sanang habulin ang doktor upang tanungin ang tungkol sa mga pulis. I want to catch whoever did this to my family. Dapat silang mabulok sa kulungan. Andy, stop it. Mabilis niyang hinawakan ang braso ko upang pigilan akong habulin ng doktor. Why? I will talk to the police. They have to pay for what they did to my family, whoever they are. Hindi ako makakapayag na hindi mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Nag-uunahang tumulo ang luha ko sa aking mata. The police can't do anything about this, Andy. Andy, this is bigger than what it looks like.
involving the police won't help you get justice. Don't worry about it. We will give justice to your family. Hindi nga lang sa ganitong paraan. Mahinahong wika sa akin ni Annie. I'm so sick with this nonsense. We are talking about my family, and yet you are all keeping me in the dark. I need to know everything para maintindihan ko. Hindi ko na napigilang sigaw kay Annie. Panibagong puzzle na naman kasi para sa akin ang sinabi niya, at katulad naman nakaraan ay para naman akong bulag na nangangapa sa dilim at walang maintindihan sa mga nangyayari. This prostrate the hell or out of me and just stare at me na tila ba iniintindi ang kalagayan ko at kung bakit ako nagkakaganon. I'm sorry, I didn't mean to shout at you. Hingi ko ng paumanin sa kanya nang mahimasmasan ako. I shouldn't me be getting mad at her. Wala siyang kasalanan sa lahat ng mga nangyari. She just following orders. It's fine. You can throw all your frustrations at me. I'd understand. I know you are in a lot stress this past few days. At hindi biro ang nangyari sa'yo. You lost your family, Andy, and nobody can tell you how you should react on this. Yell at me, punch me, curse me, all you want if that makes you feel better. That's the least I could do for you, Andy. Nanunubig na rin ang mga mata ni Annie na matapos itong magsalita. Mas lalong bumuhos ang luha sa aking mga mata matapos itong magsalita at marinig ko ang mga sinabi ni Annie. Those words, I want to hear those words. It's so comforting to know that someone is there for me in this critical moment. Ngunit mas lalo lamang akong nalungkot nang sumago sa utak ko si Sander. He should be here with me. He should be the one comforting me, and yet he's nowhere to be found. Kahit isang tawag o text ay wala akong natatanggap mula rito. Ilang minuto rin kaming nakatayo ni Annie sa may pasilyo. Hinayaan niya lamang akong umiyak at ilabas ang lahat ng sakit na nararamdaman ko. Nang maramdam kong tila ba naubos na ang aking luha, ay saka ko siya inayang pumunta sa morgue upang makita ang bangkay ng pamilya ko.